Big buzz din ngayon ang pagkadismaya ng bandang Orange and Lemons matapos umanong sumingit sa kanilang performance ang aktres. Linawin natin meron itong kinaugnayan sa politika kung bakit natin dinidiscuss to May kinaugnayan sa politika ito, hindi ho ito chismis Na si Francine Diaz sa isang concert sa San Jose Occidental, Mindoro. Palakpakan po natin, Miss Francine Diaz! Magandang gabi, San Jose! Nagsa-soundcheck na ang Orange and Lemon. Akala ko yun yung sasayawin niya. Sayang, sana yung selos ang sasayawin niya. Ulitin natin pasok. Sayang. Sana yun ang sinayaw niyo. Nagsa-soundcheck na ang Orange and Lemons nang bigla na lang tawagin ng host si Francine. Dire-diretso namang nag-perform si Francine. Kita naman sa ilang video na tila nainis ang frontman ng banda na si Clem Castro. Ilang saglit pa, umalis na ang banda sa stage. Bumalik na lang ang Orange and Lemons. Nag-walk out, yun yung term. Nag-walk out yung Orange and Lemons. Matapos kumanta ni Francine. Pero bago mag-perform, may makahulugang mensahe pa si Clem. Wala pang pahayag kaugnay sa issue ang banda, si Francine o kahit ang lokal na pamahalaan ng San Jose. Gusto ko lang manghihingi ng paunhin, pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito Naku po! So sana naman walang sinisingit. Respeto lang ba? Respeto, I love you, ika nga, sabi ni Mike Abe. Eto, pag-usapan natin ng maigi ito, pag-usapan natin to, kasi alam nyo, napaka-importante ito. It has something to do with politics. Okay? Bakit po? Kasi kung titignan mo, pati sa TikTok, trending to Pag tinignan nyo, trending na trending ito. Pag tinignan nyo sa TikTok, parang ang dating nito, masyado namang mayabang itong Orange and Lemon. Hindi, parang ganun Kung huhusgahan mo ng parang ayabang nyo naman porket masikat sa inyo si Francine at naghiyawan yung tao kay Francine, bigla kayo mag-walk out. Diba? Pero, yun yung itsura niya. Kung hindi mo makikita ang buong picture. Okay? Kasi ganito yan. Actually, tinanong ko nga yan sa Mocha Girls kanina kung ano ba nangyayari. At nandun pa yung aking assistant na si Toto. Pinaliwanag. Sino ba ang tama at sino ba yung mali? Okay? Kung titignan mo, kasi sabi nung iba, kung nagsa-soundcheck lang naman yung Orange and Lemon, ibig sabihin ng sa soundcheck, yung, alam mo naman ng banda, pag nag-soundcheck, tong, nong, tong, ning, ting, nung, tang, nung, tang, 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 ang ingay-ingay, tapos ang tagal-tagal mag-soundcheck, akala mo naman, di ba ganon? So usually, ang ginagawa dyan, habang nagsa-soundcheck para hindi patay ang audience o yung tinatawag na parang hindi boring, ika nga, pinapasalang yung mga artista na -1. Okay. Ganon, bakit nag-walk out? Mataas siguro ihi ng Orange and Lemon. Mataas siguro ihi ng Orange and Lemon. Ayaw nilang merong kumakanta habang nagsa-soundcheck sila. Parang ganon. But the problem is not that. Kasi the real story, according to this news, the real story is, ang talagang pang-last dapat ay si Francine. Mauuna ang Orange and Lemon. Kaya nga sila na yung tutugtog. So, sumalang na sila sa stage, magsisimula na sila. So hindi ito soundcheck na, kasi iba kasi yung soundcheck, tandaan niyo pag sinabi mong soundcheck,
Ito yung bago magsimula talaga yung buong programa. May sound check dyan. Okay, bago magsimula yung programa, halimbawa, alas 7 yung programa, program start at 7, lahat ng mga banda nagsa-sound check yan ng alas 12, alas 3, alas 4, yun yung unang sound check. Pagkatapos, siyempre maraming bandang tumutugtog, napalitan yung timpla, na iba-iba yung mga speaker, mga volume ng mga amplifier. So merong mabilis lang na sound check before tumugtog. Which is may tao na nun. So nandun na sila. Sa before silang tumugtog. Tinawag na sila, sasalang na sila, nagre-ready na sila. Bigla daw dumating itong si Francine. Tapos, biglang tinawag nung host. Kasalanan ba nung host? Hindi po. Bakit ko? Kasi yung host sumusunod lang naman sa dikta ng organizer. Gets nyo? So sa tingin ko, ang palpak dito, hindi rin kasalanan ni Francine. Si Francine, no, kasi artista lang yan, siya yung artista, ibig sabihin, talent po lang siya, susunod lang naman siya sa organizer. Kaya lang, ang kwento behind this, okay? Ang kwento behind this daw, bigla daw nagbida-bida yung management ni Francine. Sabi, at ipinilit na, pwede ba mauna na kami? Minsan ginagawa talaga po yan. Okay? May mga pagkakataon na masyado nang tumagal yung programa, makikiusap ngayon yung management. Na pwede ba mauna na kami sa banda na ito? Kasi anyway, 2 song, 3 song lang naman kami. Kahit po sa amin, nangyayari po yan. Halimbawa, ang kontrata sa amin, 1 oras. May isang artista na, alam mo naman, mga artista minsan, gusto pagdating sila na kaagad, gusto sumingit, mauna. Okay? Ngunit, ang mali dyan, bakit pinasingit nung organizer? Kasi siyempre, normal lang naman, bilang manager, gusto mo laging mauna yung artist mo at sabihin mo doon sa organizer, pwede ba mauna na kami? Pero tandaan mo, bilang organizer, kaya ka nga organizer ikaw ang may hawak ng program. Kung sino man ang sasalang dyan, nasa approval mo, kasalanan mo yan. Pero, wait. Ang problema natin, yung organizer hinire lang ni governor at saka ni vice governor o di kaya ni mayor o kaya ni congressman. Paano kung sinabihan nung local government yung organizer, nandito na si Francine, unahin mo na siya bago yung banda. Walang choice ngayon yung organizer. Nakikita nyo yung flow? So, sino may kasalanan? Yan nga yung sinasabi natin, kailangan natin maintindihan ng buong picture bago tayo humusga. Kasi kung titingnan lang natin yan, parang ang dating dyan, nag-inarte yung orange and lemon. Pero ang problema kasi sinasabi nga nila, kanina pa kami dito Kami na talaga yung sasalang, tas pinasingit-singit nyo ito. Minsan may mga artista nga naman na gusto nila mauna sila. Normal naman sa kanila yun. Pero siyempre gusto rin ng management ng Orange and Lemon na kung ano yung nasa programa, yun na sundan. Ang problema nga dyan, ang pinaka nasusunod dyan ay yung organizer at yung organizer sumusunod doon sa kumuha sa kanila. Sino yun? Ayun na ang mga politiko. Naintindihan natin? Kaya wag natin sisisihin ng Orange and Lemon kasi kung ako rin yan, mabibwisit din ako Kunwari, nandun na yung girls ko sa stage, nakapwesto na sa gilid, tapos nag-i-intro na si Toto, nagsa-soundcheck na test, mic test, testicle, mic test. Gumaganon-ganon pa naman si Toto di ba? Ang problema niyan, biglang pumasok kunwari, may isang bida-bidang artista ang pumasok, inutusan ni mayor o di kaya ni governor, unahin nyo na ito. Kasi 1 song lang naman to o 2 song. Nakakainis nga naman yun.
Okay? Nakakainis talaga yun. Kasi pambihira, kanina pa kami dito. Kasi ganyan yan, kinall time nyo kami ng ganito, kaaga, para isa lang kami ng ganitong oras. Hindi kami na late. Nandito kami, tas pauunahin nyo yung iba. Nangyayari yan. Walang biro, nangyayari yan sa mga event. Yan na nagiging source of misunderstanding sa event. Although kami, sanay na po kasi ako sa ganyan. Ang tagal na. Nangyari po yan sa amin eh. Kahit po sa ibang bansa, nangyari po sa amin yan. Actually, nagkaroon nga ng muntikan ng mag-misunderstanding sa isang bandang sikat na sikat. Di ko na lang papangalanan yung parokya nila. Eh, kaibigan pa naman namin. Kaibigan naman talaga namin yun eh. Eh, bait-bait pa naman. Nagsa-soundcheck yung mga tauhan niya. Hindi naman nung mismo sila Chito. Nagsa-soundcheck yung mga staff nila. Tapos biglang pinapasok kami. Nung organizer. Okay? Tapos medyo nainis yung yung mga staff na nila parokya. Eh hindi pala sinabihan sila. So problema ng organizer 'yun. Nagsorry na lang kami kasi ay sorry hindi pala kayo sinabihan na magsisimula na kami. Oh. Eh buti na lang magkakilala po kami nila Chito. Ibig sabihin mabait po ang staff nila, mabait yung management nila. Magkakasundo kami. Kaya nagsorry na lang kami sa isa't isa. At sinabihan na lang namin yung organizer na pwede next time clear yung kasi yun eh. Ang tawag dito, anong tawag doon, yung tour. Kasama namin sila all throughout. Ilang cities yun, ilang state yun pala, hindi cities. Ilang state sa Amerika yun. So kung mag-aaway-away kami, para kaming tanga nun. Kaya lang kasi minsan, nangyayari po talaga yung ganyang kagulo. Lalo na pag maraming crowd. Nangyayari yan. Kaya kung maaari, understanding na lang sana. Pero sana next time, kayong mga LGU, konting galang naman po sa mga artist. Yun lang ang punot dulo ko dito. Hindi, walang biro Kasi yung mga politiko na yan, wala ko silang pakialam. Ang baba ng tingin nila sa mga, hindi ko sinasabi yung politiko dyan not particular dyan. Pero marami yung politiko sa probinsya, politiko sa kung saan, feeling kasi nila hari sila eh. Ako ang governor dito, ako mayor dito, ako masusunod. Karapatan ko to. O di sige. Minsan ganun sila eh. Bida-bida. Eh kasi nga sila yung mayor eh, sila hari doon. Oh, yan ang katotohanan. Kaya sana tayo nakikiusap lang sa mga politiko dyan. Minsan may mga artist na mahirap, hindi naman mahirap umintindi. Minsan, hindi rin malawak yung isip na minsan na-offend sila pagka siningitan sila. Hindi ko sinasabing gano'n ng Orange and Lemon Hindi yun ang punto ko dito. Kaya lang, respeto din eh. Respeto na lang po sa mga artist. Na minsan, ganyan talaga eh. Kaya nga nagtandaan ninyo, ang artist ay artist. Gulo mo ba, Natbay? Hindi, ang artist kasi minsan, merong merong moods. Kaya nga sila magaling na artist because of their moods. Alam nyo ba na mga artist may ganyan, may moods? Yung mga magagaling na artist may moods. Kaya nga sila hindi dapat nagmamanage eh. Ang dapat nagmamanage sa artist ang mga manager, which is magaling sa business at hindi iniisip yung art minsan. Kasi minsan kailangan yun eh. Diba? At tulad ko, moody ako. Minsan. Pero syempre, pag manager ako, sometimes, tanggalin mo yung pagiging mo. Kailangan understanding ka. Kailangan medyo malawak ang isip mo. May galang ka. Hindi ka nagwawala. Ganun. Sabi nito, yung Shackle din, vocalist boss na bad shot sa mic, tinapon. Saan yan? Hindi, alam mo, minsan naiintindihan ko sila. Although meron talagang mga artist na may attitude, pero minsan naiintindihan ko kasi. Minsan kasi walang respeto sa art yung mga kumukuha minsan. Hindi nila naiintindihan yung art. Wala. Gen 22 Vlog, salamat po. Hindi, minsan nga sa mga, 'di ba, sa mga venue, wala ho silang pakialam sa mga artist, kaya ako naiirita eh.
To the point na para silang utusan, porket binayaran sila, inuutos-utusan lang sila. Mali po yun. Hindi, ito paalala lang ha. Malapit sa puso ko ito kasi ano ho ito sa akin eh. Tandaan niyo bago naman po ako nag-political vlog, ang tagal ko, until now, I'm still a manager. So, naiintindihan ko pag minsan may mga ganyang kupal. Totoo.